Rotas reaction vlog, YouTube channel. Please like and subscribe. Mabuhay kayo. No? Putang inan to, mga bingi to eh. Mga bingi ba to, mga putang inan to? Pagod na tayo eh. Ano ang dapat gawin sa mga putang inan to? Mabait pa tayo. Sabay-sabay tayong susugod ngayon ha. Ilabas ang kamates. Alam nyo mga kababayan, kanina lamang si Mayor Belmonte binulgar ang kagaguhan ni Atayde. Isa na naman congressman na mabigat ang ebidensya ng pagnanakaw. Pero anong ginagawa ng taong bayan? Kung ayaw kumilos ng matatapang lamang sa social media, hinihikayat natin lahat ng nandarito. Pwedeng hawakan ko na lang. Tayo man lang, ipakita natin ang ating galit. Okay lang. Sama-sama tayo. Hindi ko... Batuhin natin ang kamatis sa Kongreso. Sasama kayo. Sasama kayo. Kung sasama kayo, isabay na rin natin sunugin ang gomang ito sa harap ng Kongreso. Papayag pa ang sambayan ng Pilipino. Ito na ang inahantay ninyo. Tara na. Ngayon mga kababayan, pulot, batuhin ang Kongreso. Pulot. Sunugin. Okay. Handa na ba kayo? Si Mayora o namumuna? Tulong-tulong tayo dito sa gulong mga kababayan ko. Okay, ito na ang inaantay ninyo. Tara na! Mga kababayan! Bakit yung iba hindi gumagalaw dyan? Nakala ko ba kanina pa kayo naghahantay? Para to sa bayan! Ipakita natin ang ating galit! Batuhin natin ang bulok na kamatis! Ang bulok na Kongreso! Tama! Batuhin! Batuhin! Mga kababayan, huwag pulis ang babatuhin nyo, kakampi natin yan. Ang bulok na Kongreso, ang batuhin natin ng bulok na kamatis na nararapat sa kanila mga putang ina nila. Okay, let's welcome po the presence of representative of Bisayag Youth, si Kong Enika. Enika po, nandito kasama si Retired General. Retired General Sita. Patuhin sa kamatis! Ang bulok na Kongreso! Akala mo ba? Iparamdam natin!
gulong. Oo. Ano, bawal magtulog ng gulong pero magtakaw, pwede. Umilos kayo! Mga Pilipino! Oo, sama kayo. Hoy, hindi ba kayo kasama? Ayan o, nanakawan na kayo. Live pa rin kayo. Tanga! Pinalakawan na! Isay! Manatili! Wala maalis! Sino ang walang tulog sa inyo at napuyat? Puyat ba kayo? Alas 3 pa kami na umaga dito! Kanina pa akong alas 3. Matutulog ako. Buti, andyan si Kuya. Nakakapag-charge ako. Kanina pa patay yung cellphone. Buti. 8% tayo na. Ay, baka nakakaramdam na korupsyon dito sa namin. Puno kayo. Makakanta ba buhay nyo para di kayo makita sa amin? Baka nabakari ko ng baha. Sino mga bago? Ay, dito na. Sama na kayo sa mga jeep, mga Kayo, malalaman ba kayo nung sa jeep? Mga bubutante kayo! Kaya mga mutante! Bubutante kami! Ano kayo mga congressman? Aga na Pilipino! Ang mga kuragot na congressman na yan! Ang nagpapahirap sa mga Pilipino! Pilipino kayo! Nagawa natin patalsikan ang mga Espanyol, mga Hapon at Amerikano. Magagawain natin yan sa mga politiko na papaya sa ating bansa. Kung wala kayong bayan, para ipaglaban ang bayan ng Pilipino, kami hindi. Kala namin sila ang pupunta sa amin. Binoto namin sila para kasi ngayon. Ngayon sila ang naupo. Wala silang ginawa kung hindi magdanaw sa pera ng taong bayan. Dahil ang Bandila, pag-up na naman tayo. Kumatis na lang! May labas na yung pangalan ko!
Yung ginagawa namin sa ating lahat ito. Laban! Laban, Pilipinas! Okay na yan! Okay na yan! Mabalik tayo! Mabalik! Mabalik! Mabalik tayo! Mabalik tayo! Mabalik tayo! We need the numbers. Pumunta na po kayo dito. Konti na kami, pero nakita niyo naman. Umpisa pa lang po ito. Isa pa lang to. Umpisa pa lang po ng Tuluyan natin mamaya dapat to. May gasolina na yan. Bumili nga ako eh. Kasi magulo. Bumili ako naman. Balik tayo bunga! Ibigay ni ano, gulong. Pre, mas masaya pa niya ang kapa. Ano na yung kanina? Amin yan, sir. Babalik na kami doon! Kami pa. Inaanan na namin yan sa TOGC. Babalik kami! Huwag kayong magkalala! Asan kayo mga supporters? Ano? Ang sarap na mailan sa pero ulang pa, di ba? Ito na ang solusyon! Balik tayo doon! Balik!
Kailangan ng mas maraming tao. Hindi sapat yung mga tao na nandito. Tama na yung keyboard warriors. Kailangan ng totoong tao dito. Mas powerful kung andito lahat. Hindi sapat yung mag-ingay lang sa Facebook. Hindi sapat ang pag-iingay sa social media. Gawin natin ngayon, give and take tayo. Nakabato ba kayo ng kamatis? Yes! Okay, kulang yung kamatis. Tapos yung kamatis yung bibigas. Putok yung kamatis eh. Dapat yung mga reject ng kamatis o ngayon. Okay. Pag sinabi ng mga kapatid natin pulis, makinig ha, pag sinabi ng mga kapatid natin pulis, huwag niyo munang gawin yan. Ha, give and take tayo ha. Hindi naman kayo pinag-bawa natin. So, tama naman sila. Kapag nag-post tayo ng obstruction din ng traffic, baka makasuhan tayo. Kasi nag-obstruct eh. Okay? Kasi kukunti tayo. Pero kung 1 milyon tayo mag-obstruct ng traffic dyan, nakuha niyo yung punto? Tama! Okay. Ulitin ko yung plano ha. Open naman ito sa lahat eh. Hindi naman tayo may tinatago. Tayo ay nakikipaglaban ng open sa lahat. Gusto natin marinig rin ng Kongreso kung ano yung plano natin. Bakit? Hindi tayo naglilihim sa kanila, sila naglilihim sa atin. Tama! Eh, unti-unti rin nila tayong pinapatay eh. Palihim pa. Bakit tayo pinapatay? Unti-unting pinapawasan yung pagturugtong natin ng ating pamumuhay. Okay. Ang pakiusap kanina, lahat na nagsalita magparami tayo. Huwag tayong umalis rito, dito lang tayo tahimik para hintayin natin yung ibang parating mamayang gabi at bukas. Konting sakripisyo lang, ulitin ko ha. Sabi ng ibang kapatid natin na kapulisan, kasundaluhan, maki-schedule kayo ng rally ngayon, mamaya, aalis na naman. Tapos mag-i-schedule ulit. Bukas, umaga, hapon, aalis na naman. Sunod na linggo, mag-schedule na naman. Umaga, hapon, aalis. Walang naipapanalo. Nagpapagod lang tayo. May naipanalo. Wala. Napagod lang tayo. Para isang days na lang, kahit abutin tayo isang buwan rito, bago maging 1 milyon, huwag tayo umalis. Yung iba pwede naman magpaalam eh. Kung may trabaho, palitan lang. Hanggang umami. Isang sakripisyo na lang. Tama! Oh, pag umabot, ulitin ko yung sinabi ko kanina. Pag umabot tayo ng 1 milyon, eh di buhatin na natin yung House of Representative. Ilipat natin yung ibang lugar. Logic! Mapayapa yun! Anyway, sa atin yung bintik na yan eh. Tapos tayo naman ang upo sa kanila. Tanong ko, may mga parating pa ba ngayong gabi? Tanong uli ha, may parating pa ba ngayong gabi? Meron! Hihintayin natin sila o hindi? Hintayin! O nagkaisa tayo, dito tayo lahat. Andyan si General Romy Pumis, andyan si Colonel Mitran, andyan si General Caloynetan. Sama-sama tayo! Baka naman pagtulog na kami dyan, hanggang ay mag-aalisan. Tapos bukas, 3 na lang kami sumisigaw rito. Iiwanan nyo ba kami? Sabihan nyo sila. Para isang hirap na lang tayo. Pilitin natin magparami. Kasi maraming nagdaan. Kaya hindi. Kaya hindi. Oh, nananawagan naman ako sa mga kapatid natin kapulisan. Oh, ito, panawagan. Tapos na yung panawagan ko sa inyo. Marami tayong kapatid na kapulisan. Sa mga kapatid natin kapulisan, alam ko, sa damdamin ko, nakikita ko rin yung damdamin nyo, gusto nyo itong ginagawa ng taong bayan kasi kayo rin nahihirapan na. Ngayon, mga kapatid natin kapulisan, may mga kamag-anak kayo, mayroong mga kaibigan na wala sa serbisyo, pwede nyo nang bulungan. Tulungan nyo na yung tao para matapos na ang laban natin.
Magtulungan na tayo para isang buhos na lang ito. Nakakapagod na. Nakakapagod na, sa totoo lang. Pero para sa pagbabago ng bansa, dapat hindi tayo napapagod. Tama! Sabi ni Congressman Kiko, ang dami nang pumatakas ng mga congressman. Alam niyo ba kung anong takot nila ngayon? Dumami tayo. Tama! Ang takot ng mga congressman, dumami tayo. Pag dumami tayo, yun na ang kanilang katapusan. Tama! Po sa inyo. May tanong ako mga kasama. Handa ba tayong manatili ngayong gabi? Sapagkat merong mga nagpahayag na paparating ngayong gabi. Kaya walang bibitaw, nandito na tayo. Magpapadala sila ng 10 toneladang kamatis. Ayos! Ayos ba yan? Ayos! Sasamahan na rin natin ng sibuyas, bawang at itlog. Ayos ba yan? Ayos! Masarap na panggisa dahil ang ihalo natin, karne ng mga buhaya. Masarap ba yan? Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. Ang lahat ng mga gustong magsalita at tumungtong sa mga saysayang entabladong ito ay niyayaya po namin dito sa harapan. Ngayon nyo ilabas ang lahing matapang. Ngayon nyo ilabas, ipakita na hindi natin kinakahiya ang pagiging isang Pilipino na may prinsipyo, maka-Diyos, maka-tao, at higit sa lahat, handang ipagtangkol ang pagkape at handang patayin, handang sumpuin ang mga kurap ng mga buhaya. Mabuhay ang Pilipinas! Sige ko yun. Google. Salamat! Ako ka. Tara na! Lumabas na kayo! Hindi sapat ang keyboard warriors! Onti lang yung tao dito, hindi sapat. 1:1 kung sa pulis. Kawawa! Kung malapit Gising pa ba lumabas kayo? Tara na! Huwag panghinaan ng loob. Konting Tuloy-tuloy na sakripisyo. to! Walang Kamukhang uwian! po ng Tuloy-tuloy ating na to! narinig. Hinihintay Mga namin kababayan, kayo, kaya lumabas na kayo! nagtatakasan na ang mga buhaya sa kanilang kulungan. Konting tiis na lang. Ha? Nakakaramdam na ho ang mga magnanakaw. Kaya nagtatakasan na sila. Manatili ho tayo sa ating linya. Tama ang sabi, walang nagtatagumpay na umaayaw o umaalis. Wala nang uuwian ito. Kasi hodang dyan tayo pare-parehas matulog. Sapagkat yung ating mga iniintay, darating po sila dito para ho samahan po tayo. Yung ginawa po natin kanina, pinarandam lang po natin sa kanila. Sample pa lang yan. Hindi pa yan ang totoong laban. Uulitin ko, sample pa lang yan. Nakita nila ho kung gaano kagalit ang taong bayan. Kung paano ho, kung saan ninakawan nyo ang sambayanang Pilipino. Kaya mga kabayan, walang aalis, tuloy ang laban. Okay. May isa pa pong good news. Ang ating kaibigan na former mayor ng BARM, mayora ng BARM, ay nagtawag na rin po mula sa Pasig hanggang Quezon City. So, Mayora Gwenny Mintog, tinatawagan kita dito sa stage para mas lalong manawagan sa kanila. Former wife po siya ng mayor sa BARM. 3 term po ang kanyang husband doon. Si Miss
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. May mga Muslim ba dito? Itaas ang kamay! Sino mga taga-BARM dito? Nakakalungkot, no? Pero okay lang naman din. Dadami din tayo maya-maya kasi nagtawag na ako ng mga kababayan natin. Magmumula dito sa Quezon City to Pasig City. Meron akong tinawag dito mismo sa Quezon City. Tapos sa Pasig, meron din manggagaling. Ngayon, inaanyayahan ko po lahat, lahat ng mga vloggers dyan na nakatutok ngayon, mga kababayan ko, mga Pilipino, saang sulok man ng mundo, nananawagan po kami. Kung gusto po natin ng pagbabago, ang pagbabago ay nasa atin mismo. Okay? Hindi po sa sistema. Ang sistema ay naka-organize na. Pero, yung pagbabago, nasa atin yun. Paulit-ulit na lang kasi, hindi tayo nadadala. Masyado tayong na-seduce ng mga ayuda, ng pera, ng wala tayong pagbabago eh. Hindi natin nare-realize na iisahan tayo ng mga taong ito. So nakikiusap po ako sa inyong lahat. Ngayon na po, nagsisimula ang People's Power 3! Woo! Magsisimula dito sa harap ng Kongreso. Nakikiusap po ako sa inyo. Pumunta na po kayong lahat dito. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming salamat po, Miss Minto. Okay, sino po ang nawalan ng national ID dyan? Ang pangalan po ay Keisha Mabansag Lopez. So, sa mga nawalan po ng ID, nandito lang po ako. Maaari nyo po akong i-approach. Yung ATM po kanina na nawala, nandito pa rin po sa akin. Maaari nyo po akong i-approach. Pag hindi, i-withdraw ko to. Bakit? Congressman lang ba ang magnanakaw? Okay. Mayroon pa po magsasalita sa atin sa kababaihan naman. Si Sista. Okay. Magandang gabi po sa ating lahat. Babatiin po natin ang ating mga sarili sa mga pumunta dito at pagbigay oras para ipakita ang suporta sa pagkakaisa natin laban sa mga magnanakaw sa Kongreso. Mga kababayan ko, sa ngayon, kukunti lang tayo. Pero hindi nila alam, naghahanda na rin ang ibang katulad na may puso sa atin na marunong lumaban. Ipaglaban ang mga bawat karapatan natin, lalo na sa mga kabataan na akala nila sa ngayon, hindi sila apektado. Pero ang pinaglalaban natin ngayon kung bakit tayo nandito, dahil sa mga korupsyon na systematic sa Kongreso. So, sa mga kabataan dyan na nakakarinig, ang laban na to para sa inyo. Dahil kung hindi kami maninindigan dito, isang araw, kayo ay nasa ating bansa. Subalit, tauhan lang kayo ng sarili nyong bansa. Dahil hindi natin pinaglalaban ang bawat karapatan natin. Kaya sa bawat pagtindig namin dito, susulitin nyo, pakinggan nyo kung ano nasa loob namin bilang isang ina ng tahanan na nandito tumatayo ngayon sa inyong harapan. Nakikita ko kayo kanina tumatawa. Masakit sa aking kalooban. Dahil sa ibang lahi, sa Nepal, sa Cambodia, sa ibang lahi na nagnakaw, ilan lang ang ninakaw. 2 trillion, subalit, anong ginawa nila sa namuno sa kanila? Sila mismo, sa kamay nila,
Ay, hindi ko pala nasasabi. Kayong mga Pilipino, lalo na yan, nandiyan sa mga kabahayan. Kaya pa? Ito magpapatuloy pag hindi kayo sumama sa amin. Mag-iisa, lumabas ang tunay na malasakit. Sabi niyo malaya kayo, wala kayong pakialam. Mahirap magkikibaka. Anong mas mahirap? Mas mahirap na pinamunuan kayo ng mga buwaya. Buwaya na walang kwenta na nasa Kongreso. Ito ba yun? Kahayaan natin? Sino pa tumindig para sa kapakanan ng bawat isa sa atin? Kung hindi tayo magsama-sama, dapat panagutin natin. Kung pwede yung Kongreso na yan, magiging akbo. Mawawala yan. Kaya kung ganyan lang naman ang ginagawa nila, gagastos lang, nagkaban ng bayan at pagkahari-harian sa kanyang posisyon, hindi sila nararapat maglingkod sa ating bayan. Paghahayaan natin to at hindi tayo nagkaisa. Anong klaseng Pilipino ka? Anong klaseng Pilipino ka? Hindi ka tunay na Pilipino kung makasarili ka. Wala kang pakialam sa bansa mo. Wala kang pakialam sa nangyayari sa bansa mo. Hindi ka Pilipino. Isa kang dayuhang utak hipon na ang tae at saka sipon at saka lahat ng kalamdan sa katawan ay nagsama-sama kaya naging hipon. So, ganyan oring Pilipino ka. Pag hindi ka nanindigan at sumama sa amin at umamin, pagmalasakitan mo ang ating bansa dahil ito ay atin. Dati, unang panahon, wala tayong kagamit-gamit. Subalit, bakit nagwagi tayo? Dahil nagkaisa ang bawat Pilipino. Sino ba nagbigay sa atin ng kalayaan? John Ward Righto. Mga guerrillas. Guerrillas ang tunay na bigay ng ating kalayaan. Nakakaya sa mga ninuno natin kung tayo ay nagbigay-bigihan at iyurok-lurakan ang bawat karapatan natin. Ito ba ang nais natin? Hanggang kailan kayo magbigay-bigihan sa kanuwagan ng kapwa nating kababayan? Okay na kuya, thank you. Mas mabuti pa yung mga malalayo OFW na sa probinsya. Ninais makarating dito para magkaisa, mabigay ang kanyang suporta. Subalit kayo, na nandito lang malapit sa Kongreso, hindi kayo nagbibigay oras para magbigay ng saloobin at magkaisa sa amin. Anong klaseng Pilipino kayo? Huwag niyo sabihin na ang nararamdaman namin na paghihirap, kahirapan, kalinyan sa buong mundo ay kami lang nakakaramdam. Dahil kung hindi nyo yan naramdaman, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Hindi kayo Pilipino! Wala kayo ang Pilipino! Pag hindi kayo nagkikisa sa amin, Ford? Hindi ko magana, ang Ford. tunay na Pilipino ay malasakit sa kapwa Pilipino. Nakikialam sa maling gawain ng mga buwayan na nasa Kongreso. Nakikiisa sa pinaglalaban para yung mga buwayan na yan hindi magpatuloy magtakaw ng kaban ng bayan. Sana kayo makakita na ang mga magnanakaw ngayon nakakapal na mukha. Sinasabi nila, mag-iimbestiga sila. Punyeta kayo! Mag-iimbestiga kayo, kayo mga magnanakaw! Anong klase ng Pilipino ka? Pinagtatawanan tayo na ibang lahi! Punyeta kayo! Ang kapal ng mukha nyo, Congress!
dahil siya ay Pangulo. Kung tunay siyang Pangulo. Itong sabi ko, sana nakalikom na ba ng pera para magpagamot ko, no? Anong klase? Diba? Baka pag nagkaisa kami lahat, wala na sila. May kanya-kanyang tahanan na andon sa Europe. May mga sariling property na. Karangyaan sa buhay. Subalit tayo andito, patuloy na naghirap. Pag hindi kayo nagkakaisa sa amin, itong mga buhaya, hindi natin mapanagot. Pumunta kayo dito, makiisa, makipagtulungan. Itong si Romaldes, na bagat dawong, walang kahiyan. Si Saltico, na ang kakapal ng pagmumukha, lalo na si Niwe at saka si Bundot. Si Di Satanas, Satanas ka! Ang galing mo, wala kang evidence. Pero sa larangan at sa mata ng Panginoon, kayo ay nakikita. Subalit, hindi pwedeng hahayaan namin mag-antay ng karma. Gusto namin kami mismo. Nakikita namin. At panagutin namin kayo sa mga pagnanakaw niyo dito sa kaban ng bayan. Romaldes! Romaldes! Pangungutin ka, pero huwag kang mamatay muna. Mahirap yung mamatay ka. Ang bilis naman. Yung ano, naparalyze ka? Kitang katawan lang ang maparalyze sa'yo. Yung lahat na kaparusahan, makikita namin sa'yo. Yung tunay na kaparusahan. Saldi ko, bakla ka! Umalis ka, mag-isa mo! At ano, may steptik ka? Huwag kaming ganon. Huwag nyo kaming ganon. Dahil bawat galon nyo, nakikita namin. Kami ay nagngingit-ngit sa galit. Kaya ako nandito ngayon upang magsalita. Dahil ginawa nyo kaming tanga. Ginawa nyo kaming bobo. Pagdanakaw sa kaban ng bayan, supra-supra na. Hindi na tama. Sa ibang bansa, nakita nyo ba? Kung anong ginawa nila sa kanilang leader? Paghamda nyo yan. Dahil kami, nagtitimpi lang. Subalit, lampas timpi na ng aming pagkataong pagtitimpi namin. Sobra pa doon ang gagawin namin. Kung pwede palagan kayo ng buhay para matanggal at hindi na kayo tularan kung sino mang uupo sa gobyerno. Yan ang nais namin sa inyo. Kailangan maramdaman nyo ang ganti ng mamamayan sa walang kahiyang pagnanakaw nyo. Ha? Ikaw naman, BBM! Alam mo sa iyong sarili na hindi mo kayang pamunuan ng bansa, bumaba ka na! Ngayon na, bumaba ka na! Pangungutin ka na kasama ng iyong asawa! Subalit, hindi pa namin hinangad na mamatay kayo. Gusto namin paunti-unti yung maramdaman na ang bawat mamamayan na kababayan natin dito sa ating bansa na naghihirap. Yung mga naperisyo sa baha, hindi nakapaghanap buhay. Sa sobrang hirap, apektado, hindi nyo naservisyohan ng maayos. Dapat maranasan nyo ang mga paghihirap nila. Sa mga riders dyan, sa mga taxi driver, sa mga driver ng jeep, ito na ang pagkakataon. Huwag lang kayo makinig. Pagbigay kayo oras kung mahal nyo ang inyong bansa. Pumunta kayo dito, mag-isa, magsalita, at sama-sama tayong panagutin ang mga buhaya sa Kongreso. I-abolish natin ang Kongreso kung ito na may walang servis sa taong bayan at naging bugad ng kawatan ng bansa. Yan lamang po. Maraming salamat. Nice one! Abiel! Hindi ko na. Sino?
Mga kababayan, ulitin po natin ngayong gabing ito ay hindi po tayo uuwi. Alam nyo, kulang pa nga po sa isang gabi na tayo ay magtipon-tipon at magsama-sama. Ituring po natin itong isang pagluluksa sapagkat malapit na po nating mapatay ang Kongreso. Yan po ang hinaing na karaingan at gustong mangyari ng taong bayan. Tanggalin ang Kongreso! Tanggalin ang Kongreso! Hindi po tayo titigil. Manatili po tayo sa ating mga kinalalagyan sapagkat meron pa pong paparating na ating mga kababayan. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakakamit ang hustisya sa ginawang pagnanakaw na ating pinagpaguran. Dugo at pawis na ninakaw sa mamamayan na kanilang pinagpapasasaan ng ganon-ganon na lamang. Papayag ba kayo na patuloy tayo nakawan? At dahil dyan mga kababayan, hinahamon ko ang bawat isa sa inyo. Magpalabas kayo ng inyong saloobin. Tumayo kayo sa entabladong ito. Iparinig ninyo sa buong mundo sa pamamagitan ng mga social media influencers natin. Makita nila, lalo na ang ating mga kababayang OFW na nagpapatulo ng pawis, nagtitiis na malayo sa pamilya upang mabuhay lamang ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Pero ganun pa man, patuloy silang pinagkakaitan ng pagkakataon na may angat ang kanilang pamumuhay. Bakit? Sapagkat ang kanilang ibinabayad na buwis na kanilang pinagpaguran sa ibang bansa, pagdating dito sa Pilipinas ay ninanakaw lamang. Kaya mga kababayan, patuloy po tayong magkaisa, patuloy tayong manawagan. Tatapusin po natin ito hanggat hindi tayo dumadami dito, hindi tayo susuko. Kaya yung matatapang po, yung mga keyboard warriors na nandyan, puro sugot lang kayo nasugod. Nandito kami, nagsasakripisyo, sumabay na rin kayo, alang-alang para sa kinabukasan ng ating mga kabataan.